Sabi ng Bible sa John 3:16, sapagkat ganda lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang isa-isang buktong na anak, upang ang sino mang sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Magsisilap siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol. Maglilihi ang isang berhen at magsisilap ng isang sanggol. Tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ito'y kasama natin ng Diyos. Salamat sa pag-ibig at kanyang biyaya, kaya nagkaroon ng kabuluhan ng ating pananampalataya. May plano at pag-ibig ang Panginoon. May pag-asa ang hinaharap ng dahil sa Kanya. Siya ang Alpha at Omega, ang simula at ang huli, ang una at ang wakas. Ikalat ninyo! Salita ni Jesucristo! Amen! Jesus! Tumakbo ka na! Mahirap malayo sa mga tao, nakakadurog puso. Isang babae na hindi mapagaling ng kahit sino at halos maubos na ang ari-arian nito. Hawakan ko lamang ang kanyang laylayan. Gagaling na ako. Sino ang umawak sa akin? Panginoon, alam mo naman na napakarami natin dito. Paano mo nalaman na may umawak sa iyo? Ama, Dahil naramdaman kong may kapangyarihan na lumabas sa akin. Tama. Ako po yan. Sabi mo na ko na sa Panginoon kayo hinawakan kayo po ay marunyan. 12 taon na po akong tinuro. At wala pa lang po mga magpagawa sa akin. Nung nawakan ko po ang inyong laylayan ng damit, ay tumigil po ang aking pagturo. Maraming salamat po. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Makakauwi ka na ng magaling at mapayapa. Spirit tayo kay Jesus. Sumunod tayo kay Jesus. Lumpo, pipi, bingi. Walang makitang pag-asa ang taong walang paningin. Puro kahirapan at dilim. Purihin si Jesus! Jesus! David, mahabag po kayo sa akin. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Mahigit Jesus, ka! anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Sino ang tumatawag sa akin? Dalhin niyo siya rito. Anak,
Ano ang gusto mong gawin ko sa iyo? Nais ko po muling makakita, Panginoon. Nagalingan ang iyong pananampalataya. Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Nakakakita na ako! Salamat! Salamat, Panginoon! Purihin na natin, Panginoon Jesus! Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakita ng mata o narinig ng tenga, ni hindi pa sumagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Alam niyo bang maraming paraan para purihin si Jesus? Halika, mawag tayo ng pagpunin para sa Kanya. Kristiyano! Yung Panginoon ang sinasamba nila. Hindi buhay ang Panginoon na sinasabi nyo. Sa ulo ang kanyang alat, ayaw na kay Kristo ang bumuhay. Siya'y nagbabanta at mamamatay ng mga tao na banig kay Kristo. Saul! Saul! Hanapin mo si Jesus ang bilang tagapagligtas! Mahilig ka! Narito na si Saul! Si Saul! Sa kanyang paglalakbay nang malapit na siya sa Damasco, biglang nagliwanag, isang ilaw mula sa langit na tulad sa kidlat. Siya ay nadapa at nakarinig siya ng isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino kayo, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Ano po ang naigunduhin ko, Panginoon? Tumayo ka at pumunta sa lungsod at sasabihin ko sa iyo kung anong dapat mong gawin. Ah! Pangitain kay Ananias na isang lingkod na ginamit ng Panginoon. Ananias, Ananias, bumangon ka. Ano po yun, Panginoon? Pumunta ka ngayon sa bahay ni Judas. Ano, Panginoon? Sa bahay ng isang maling musik. Alam mo naman na napakahina ng aking loob. Pero Panginoon, turuan mo po ako. Pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipapakita ko sa kanya ang nais niyang tiisin alang-alang sa akin. Saulo, Saulo, pinakita ko ng aking Panginoong Kristo upang ikay magaling. Hindi ba 3 araw kang nawala ng paningin? Ngayon, binabalik ka dito upang ikay kanyang gamitin. Nakakakita na ako. Salamat, salamat! Sino kayo? Nakakakita na ako! Salamat, Panginoon! Ang lahat ng bagay ay gano'n ko gawin. Sa pamamagitan ng lahat ng pinagkaloob na aking bibig ko. Ang mabuhay ay kay Kristo! Ang mamatay ay maginawang! Dalawan, Panginoon! Wika ni Pablo, sa malinis kong paglalakbay, lalagay ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa ating mga kababayan, at sa mga hentil, sa mga panganib sa lungsod,
sa ilang, sa dagat, sa mga huwad ng kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Naranasan ko ang ginawin ngunit wala man lamang na ipalaban. Bukod sa lahat ng ito, ay araw-araw kong pinapasan ang mga alalahanin para sa lahat ng mga iglesia. Kapag may nanghihina, kay Kristo ang isang tao. nanghihina rin Nasa ako. bagong nilalang. At kapag may nahulog sa pagkakasala, labis Sana ko ang ito galing ang pagkatao. nagagalit. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kung kailangan kong magyabang, ang ipagyayabang ko ang mga bagay na nagpakita ng aking kahinaan. Inusig kami ngunit hindi kami pinabayaan. Napabagsak ngunit di tuluyang napatay. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa langit. Habang si Jesus ay naglalakad sa lawa, Nakarami na ba kayo? Hirapan nga kami manghuli ngayon eh. Tara, tulungan namin kayo. Tara, tulungan tayo. Sama-sama tayo. Sa dalawa, tatlo. Hindi natin. Sa dalawa, tatlo. Kumusta? Marami na ba kayong huli? Hirapan nga po kami manghuli ngayon eh. Siyang kilala. Hindi siya ang ginagawa niya rito. Hindi ko siya kilala. Tara, sumama kayo sa akin at gagawin ko kayong mga isdahan ng mga tao. Boy, ikaw, itigil mo na yan. Oo nga, sumama tayo sa kanya. sumama nga ang mga disipulo ni Jesus. Pedro, ang kanyang ngalan. Kung mahal mo, ipakita mo. Makinig ang may pandinig. Mangingisda ng mga tao sa munod at naglingkod. Milagro at pagpapala ay kanyang nasaksihan. Nagpuri at sumamba, nagbahagi ng salita. Kung saan si Jesus, nandoon siya. Minahal, naglingkod, sa hirap, naroon siya. At dumating ang punto na si Jesus ay malapit ng maipako sa krus kasama ang kanyang mga disipulo. Ito ang kanyang sinabi. Sa gabing ito, iiwan niyo ako. Panginoon, iwan mo kayo ng lahat. Hindi ko kayo iiwan. O, din. Tama. Tandaan mo, sa gabing ito, bago tumilaw ang manok, 3 beses mo akong ikakaiwan. Panginoon, patayin mo na kasama kayo. Hindi ko kayo iiwan. Ang tao kapag nangako, ito'y napapako. Subalit si Kristo ay napako para matupad ang mga pangako. Sa gabing iyon, si Pedro ay merong 3 sinabi na naengkwentro. At ito ang kanilang sinabi. Hindi ko kilala ang tao yan. Hindi ko sa mga Jesus na nag-Nazaret. Oo, siya si Pedro. Siya si Pedro. Gusto pa ako, hindi ko kilala ang tao yan. Sa todo pa lang ang iyong pananalita, ikaw ay nahalata. Oo nga, isa ko nga sa kanyang mga taon. Pero sa nawa ko ng Diyos kung nagsisinungaling ako, hindi ko kilala ang tao. Buong pait na umiyak si Pedro. Naaalala niya ang sinabi ni Jesus What is? na 3 beses siyang ikakaila. Malungkot na umiyak. Buong pait itong nadarama. Ang kanyang tagapagligtas, ang kanyang nakasama ng matagal, nakita ang milagro,
nakita ang magpapala mula sa kasiyahan, kagalakan. Tagapagtanggol mga aral na nakuha, alaman patungkol sa Panginoong Yesus. Dumating pa din sa punto na malungkot si Pedro dahil sa ginawa niya at kinila ang Panginoong Yesus. Wala na si Jesus, kaya nais mong bumalik sa dating buhay. Kaya naman si Pedro ay bumalik sa pangingisda. Ito ang kanyang sinabi. Isda na lang ulit ako. Iwan din pala ako ni Jesus. Teka, sasama ako. Ako din. Tara, sama-sama tayo. Tara. Tara. Sinabi na ba? Isa, dalawa, tatlo. Naman. Talaga? Sa pangalan natin. Isa, dalawa, tatlo. Kamusta? Marami na ba kayong huli? Nasyakan nga po kami ng huli ngayon. Ihagis niyo ang lambat sa gawin kanan. Isa, dalawa, tatlo. Bigat. Paano nangyari to? Ang daming isda. Marami na tayo ulit. Naramdaman ng kanyang mga disipulo na si Jesus iyon. Kaya naman si Pedro ay dali-dali tumakbo papuntang laot. Naramdaman niya na si Jesus iyon. 3 beses na kinaila. 3 beses din sinabi ng Panginoong Yesus ito. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Panginoon, alam niyo kung iniibig ko kayo. Kung gayon, pakainin mo ang aking mga tupa. Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Panginoon, alam niyo kung iniibig ko kayo. Alagaan mo ang aking mga tupa. Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Panginoon, alam ko kung alam niyo ang lahat ng bagay. Alam niyo kung mahal ko kayo. Ngayon, alagaan mo ang aking mga tupa. Sabi ni Pedro, love covers over multitude of sin. Lahat ng tao ay nagkakasala at nagkakamali. At ang pag-ibig at kapatawaran ng Panginoon ay hindi masukat ni naman. Hanggang kamatayan ay naglikod si Pedro.
I was in sin. Redeemer, Savior, friend. Every stripe upon your battered back, every thorn that pierced your crown, and every nail drove deep through guiltless hands, so that your love knows no end. Redeemer, Savior, friend. Redeem my heart again. Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend. So the grace you've poured upon my life will return to you in praise. And I'll gladly lay down all my crowns for the name by which I'm saved. For the name by which I'm saved. Redeem my heart again. Savior, come and shelter me from sin. You're familiar with my weakness, devoted to the end. Redeemer, Savior, friend.